Hello everyone, Coach JB here, and so in this video we're going to talk about on what is prop firm trading. So what is prop firm trading? Ano nga ba yung prop firm trading? No? So before noon, papakilala ko muna yung sarili ko and sino ba yung nagsasalita dito sa screen na to. So ako nga pala si JP1, no? So since JP1, so ako isang forex funded trader and licensed financial advisor, freelance business development manager, and syempre isa akong online recruitero. So isa akong online recruitero, so kung ano nakikita kong pwede pagkakitaan sa online is ginagawa ko siya. Alright? Kasi naniwala po ko na ang employment is hindi siya lifetime. No? So kung meron kang job ngayon is dapat sabay mo yung pagsa-side hustle mo. So ganun siya, ganun yung mindset ko. Kasi nga, kung hindi ka magnenegosyo ngayon, kailan pa? Alright? Kasi nga, hindi naman habang buhay, magtatrabaho ka para sa pera. Kailangan makapag-start ka ng negosyo as young as possible. Pero, paano mo siya magagawa? No, dapat, habang employed ka, is nag-online online nakitera ka na. No? Nag-online ka na, nag-online side hustle ka na. No? So, sideline ka na. Ganun siya. Okay? Pero it's up to you pa rin sa'yo kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Pero ito yung mindset ko. And sa akong forex funded trader, so nagtitake ako ng challenge sa mga pro firm company. So commonly naman ngayon is since August 2025 na, common naman na yung prop firm sa online and sa forex industry. Pero hindi pa naman lahat ng tao is open dito. At hindi nila alam na meron ganitong online opportunity na merong kumpanya na nagpapahiram ng malaking pera sa mga trader. No? So, ganun siya. And isa rin ako licensed financial advisor. So, if we're going to talk about insurance, health insurance, savings and investment, you can also talk to me. Okay? And also my wife is a financial advisor also. Then also I am a freelance business development manager. So we're in I'm gonna help traders to make money aside from their trading activities or trading profit through community building. So I'm gonna helping them na mag-build ng grupo or ng community nila. So in return, they will get commission or rebates commission. No? So clarify ko lang, yung rebates commission na yun, hindi siya magagaling sa akin. No? Manggagaling siya dun sa broker na magiging affiliates nila. So, for example, si PT Markets, Vantage, no, XNest, XM. So, nag-work ako doon before sa Vantage, sa PT Market. So, tinutulungan ko yung mga trader na mag-build ng trading community nila. So, every time na nagkakaroon ng trading activity yung mga client nila na madadala nila doon sa broker, si broker naman, si Forex broker naman, bibigyan naman sila ng rebates commission. So, let's for example, nagtitrade, ang offer sa kanila is $10 per lot. So, like, for example, yung client nila nakapag-produce na ng 10 ng $1 ng 1 lot, no? Halimbawa, yung client nila is nakapag-produce na ng 1 lot, nagkaroon na ng history na gano'n, nakapag-trade na siya na gano'n. Sabihin natin, si Vantage, bibigyan siya ng $10 sa trader. Kasi, yung client niya na nadala doon sa broker is nakapag-trade na ng gano'n. So, gano'n lang siya. Gano'n siya nag-work. No, ganun nag-work yung pagiging business development manager ko. So, freelance lang din naman ako doon. So, yun. So, going back dun sa ating discussion is about prop firm trading. So, ano nga ba yung prop firm trading? So, according to ChatGPT, si prop firm company daw is a prop firm or proprietary prop firm company or proprietary firm trading company is wherein a trader uses a company capitals to trade the financial markets like forex, stocks, commodities, or futures instead of their own money. So instead daw na capital mo, i-risk mo doon is yung company na. Sarili nila lang pera. No? Papairamin ka na lang nila. Okay, pairamin ka na lang nila ng malaking kapital, katulad ng $10,000,
$100,000, $200,000, up to $500,000. Depende din sa prop firm company na kaya nilang i-offer. So, here's how it works. The firm provides capital. A proprietary trading firm gives traders access to large panel accounts. So, as like I said, $10,000 to $500,000 na pwede mong i-trade basta meron ka lang trading skills. So, traders don't raise their personal money except for evaluation or challenge fees. So, para wala kang ilalabas na pera, maliban na lang during dun sa evaluation. Pero kapag ka naipasa mo naman yung evaluation na yun, phase 1, phase 2, yung pinambili mo ng challenge, ibabalik nila. Okay? Ganun siya kaganda. Okay? So, for example, sa trader scale, yung ginagamit namin prop firm company ngayon, bumili ka doon ng Speedy account worth $716. Naipasa mo yung challenge. No? Naipasa mo yung challenge. Once you pass the challenge, the company will give back your $716. Once you pass. Okay? Once you pass it. So, for example, Funded Next, naipasa mo yung phase 1, phase 2, worth $100,000 yung binili mo sa kanila na challenge account. Naipasa mo yun. Yung pinambili mo nun, ibabalik mo yung Funded Next. Ganun siya. Okay? So, ganun siya nag-work. Okay? The trader provides skill. No? All you have to do is to produce trading skills. No? Time and skills lang yung kinakailangan mo. The trader's role is to generate profits using the firm's capital. Okay, ang trabaho mo daw bilang trader is mag-produce ng profit sa kanila. And using their capital. No? Firms usually have rules. May max drawdown, risk limits, consistency, yung mga ganun. Actually, meron akong video about doon. So, pwede nyo siyang panoorin. No? Para maunawaan nyo. To protect their funds. So, meron silang mga rules and regulations. No? Para maprotektahan nila yung pera nila. Kasi pera nila yun, hindi mo pera yun. Papahiramin ka lang nila, kailangan mo lang mag-provide ng trading skills. So, ganun siya. Next is profit split. No? Yung profit split kasi, parang profit sharing yun ng company. Profits are shared between the trader and the firm. No? Mostly, a common split is 70 to 90% to the trader and the rest to the firm. Sabihin daw, katulad kay trader skill, 80-20 kapag nakapag-withdraw ka. So, like for example, meron kang challenge account or meron kang funded account ng $100,000. Nakapag-produce ka doon ng 10%. So, $10,000 yun, tama? Kung 80-20 yung usapan, yung $8,000 is, take home mo na siya. Yung $2,000 is mapupunta doon sa prop firm or kay trader skill. So, ganun yung halimbawa. Evaluation or challenge. Most prop firms require traders to pass an evaluation phase first, no? Kinakailangan ipasa mo muna yung phase 1, phase 2 nila bago ka makahiram ng malaking kapital sa kanila or bago kanila pahiramin ng kapital. So, sa example, reach profit target is say, for example, 8 to 10% without breaking rules like 5% daily loss. Once you pass, the trader gets funded account, no? Kasi may mga may mga daily drawdown na tinatawag. So, like for example, ang binibigay lang ng prop firm is 3% a day. So, yun yung maximum mo. Kapag na-reach mo yung, halimbawa, meron kang $100,000 na trading capital, na-reach mo yung 3%, so $3,000 yun, automatic, sunog na yung account or talo ka na or wala ka ng funded account or na-loss mo na yung challenge account. So, ganun yung for example nun, no? Meron din siyang maximum drawdown. For example, 8%. Maximum drawdown is 8%. Meron kang $100,000, then kapag na-reach mo yung 8%, for example, $100,000, na-reach mo yung 8%, so $8,000 yung na-loss mo. Automatic, breach na yung account mo. Okay? So once pass the target gets, once pass, the trader gets a funded account. So once daw naipasa mo yung phase 1, phase 2, yung challenge na binigay o binili mo dun sa prop firm, is bibigyan ka nila ng live funded account. So magkano yung mapuproduce mo yun sa doon, yun yung makukuha mo. Okay? Kung ano yung naipasa mo, yun yung live funded account na makukuha mo. Okay, benefits. Trade with bigger capital than your personal have. Actually, wala siyang risk. Okay? Magkakaroon lang siya ng risk kapag during passing stage.
Kasi once you pass naman yung naipasa mo naman na mga challenge, ibabalik naman nila yung pinambili mo. So, ibig sabihin, zero risk na yun sa end mo. Kasi nga, wala ka naman ng, ah, naibalik naman na yung challenge fee mo eh. Ibig sabihin, wala ka nang nilabas na pera. Diba? Ganun siya aganda. Tapos, ang laki pa ng kapital mo. Sulit yung time and energy mo doon sa pagtitrade mo sa prop firm. Okay? So, ganun siya. Okay? Limited personal risk, only evaluation fee. So yun nga, na-discuss ko na. Potential is to scale up to large accounts. So may mga pro firm kasi na kapag ka nakakapag-profit ka o nakaka-withdraw ka, dinadagdagan pa nila yung uh, yung funded account mo, tinataasan pa nila. Like for example, nakabili ka ng $100,000. Nakikita nila na disiplinado ka and profitable ka na trader. So, from 100,000, tinataas pa nila na tinataas yun. $100,000, $200,000, $300,000, hanggang mabot ng $500,000. O depende dun sa prop firm company. Okay? Risk. Strict rules or one mistake can mean losing the account. Ibig sabihin daw, once you reach the the breach rules, automatic, malulus yung account mo. Kasi ganun talaga yun naman yung risk dito, yun lang na yung talo. Some firms may not be reputable or may delay payments. So ganun din, since online to, maraming scam dito. So hindi naman nakakita ka ng pro firm na ganito is legit na yun. Dapat maghanap ka rin ng reliable. So katulad ng mga Funded Next, Trader Skill, may FTMO, mga ganun. No, kasi yun yung mga magagandang pro firm company for me. Kasi nga, legit yun at marami ng trader din na nakaka-withdraw doon. No? Psychological pressure is still high. Why? Kasi nga, syempre, uh, bilang tao, emotionally tayo, di ba? Yung pressure is nandoon, di ba? Kumbaga, kung mahilig ka magkape, huwag ka pumasok ng trading, di ba? Pero kung matatag yung isipan mo at yung kalooban mo bilang isang tao, maganda. Fit ka maging trader. Pero kung emotionally kang nilalang, huwag ka dito. Tsaka mahilig kang magkape, bawal. No? Kasi baka mamaya, mapaaga mo yung maging one-way ticket mo siya papunta kay Lord. No? Bawal. No? Kasi may mga trader din kasi talaga na nakasama ko before na or mga taong na involved sa trading na nagpapakamatay or nagpakamatay na dahil nga sa sobrang pressure sa trading, no? Kasi mali yung expectation sa trading. Ginawa, nangutang, nag-gather ng investment, pinasok sa trading, natalo, patay, no? Yan ang wag na wag mong gagawin kung papasok ka sa trading industry. Never kang maglalagay dito ng pera na hindi mo kayang mawala. Okay? Kung wala kang capacity na mag-take ng risk at hindi ka willing mag-take ng risk, huwag kang papasok dito. So, clear ba tayo doon? Alright. So, in short, prop firm trading is a way for skilled traders to access large capital, keep most of the profits, and reduce personal financial risk. But it requires discipline to follow the firm rules. So, yun nga, kagandahan daw dito, syempre walang risk dun sa part ng trader kasi nga, uh, pera yun ng company. Alright? Wala kang nilalabas na pera. So, do you want me to explain the step-by-step process on how to actually join pro firm like FMO, Forex Expands, the funded trader? So I actually ano ko naman siya na-discuss. So, in my next video, I'm gonna teaching you how to purchase or something like that. Pero, na-discuss ko naman kung ano naman yung prop firm and ano yung mga breaching rules niya. Alright? So far, yun lang mga kapatid. And sana mapanood nyo tong video na to at sana nakatulong ko sa trading journey nyo. Again, this is your Coach Ship again and sana makatulong ko sa bumalik na. No? So, yun. God bless everyone.